Hello, hello mga kabebe, magandang buhay po. At yun nga po mga kabebe ay magmamarites na naman po yung duck girl nyo. Ito po mga marites natin o mga talaga may mga kasama. At yun nga po mga kabebe, yung imamarites nga po natin ay magandang advice. O ito po ay bagong simula, char. At yun nga po mga kabebe, kasi nga andito na naman po ulit tayo magmamarites. At yun nga ay kasi nga ay isa kang OFW. Hello po sa mga OFW natin dyan. Kasi nga dati din po mga kabebe ay isa din po akong OFW. 4 na taon din po akong nagtatrabaho sa Middle East, doon po sa Riyadh, char. Yon mga taga Riyadh, kamusta po kayo dyan? Mag-iingat ko. Ako, char. Mag-iingat po kayo palagi. At yun nga po mga kabebe, at ngayon nga ay OFW ka or nag-retire ka na or gusto mo na mag for good at gusto mo magsimula ng negosyo. At yan mga kabebe ay tutulungan kitang malito, char. Hindi, tutulungan kitang mag-isip-isip paminsan-minsan. Kasi ito pong sinasabi natin na negosyong tipid pero di ka tinipid. Anong negosyo yon mga kabebe yung pag-uusapan natin? Siyempre, ako naman yung duck girl ng Bukidnon. Yun nga mga kabebe, ito po ang sinasabi ko nga, negosyong tipid pero di ka tinipid. Kung balak mo magnegosyo mga kabebe, pag may ganitong area ka sa lugar nyo, ay suwak na suwak at patok na patok ang negosyong itong share ko sa inyo. Yun nga po mga kabebe, yung pag-uusapan nga natin is bagong simula. Ngayon po mga kabebe, magsisimula po tayo sa ganito. Itik po yung magandang negosyo. Hindi ko alam, char. Yun nga po mga kabebe, kasi nga dito nga sa amin, dito sa Bukidnon, malawak talaga yung area. So, chance na po natin yun na magsimula. Pag may ganitong area ka, hindi lang dito sa Bukidnon at gusto mo yung ganitong paraan, why not mga kabebe? At yun, pag-uusapan natin yun, makimaritis ka po sa akin. At yun nga po mga kabebe, sa 75,000 mo, saan aabot yung 75,000 mo mga kabebe? At yun yung pag-uusapan natin mga kabebe, yung simpleng barong-barong, ay magkano ba yung first starter na pakain natin hanggang sa maintenance ng feeds, sa tapos sa antibiotic o ano pa dyan, tas yung importante yung seho mo. Kung wala kang seho, wala kang papakainin. At yun nga po mga kabebe, saan naabot yung 75,000 mo? At ito nga po yun mga kabebe, yung imamaritis ko sa'yo. Maganda po talagang opportunity ito mga kabebe, totoo lang. Kasi nga, dito ko din po nakita yung pangarap ko dati na hindi ko din po inaasahan. Kasi nga yung parents ko po nga mga kabebe ay dati din pong mangiitik. Pero ngayon po ay tumigil na sila dahil nga po ay matanda na po sila. At yun po mga kabebe, ako po yung bali sumunod sa mga yapak nila. So hindi na po bago sa akin itong ganitong hanap buhay, kasi nga bata pa lang po ako dati, elementary pa lang nag-MMK. Hindi mga kabebe, sinasabi ko lang itong story ng buhay ko, at sa ganun ay maisip nyo din na maganda din po ang negosyong itik. Sikreto lang po itong negosyong itik, lalo na po ad pastol. At yun nga po mga kabebe, bata nga pa lang po ako, elementary, every year po mga kabebe is iba-iba po yung eskwelahan na pinapasukan ko, every year po yun. Kasi nga po, dahil nga po ay yung paraan po ng pag-aalaga namin is yung ganito po, free range or pastol po yung paraan po ng pag-aalaga namin. So, nakalakihan ko na po talaga yung ganito mga kabebe. So, disclaimer lang po sa mga sasabihin ko, ito ay base lang po sa experience ko at sa experience ng pamilya ko. At ito ay binabahagi ko po sa iyo ng buong buo. Katulad ng hindi nga, yun nga po mga kabebe, sa 75,000 mo, saan naabot yung 75,000 mo sa bagong simula? Kung OFW ka, retired ka na or ano. At ito yung para sa'yo mga kabebe, at makinig ka at baka ma-inspire ka din po katulad ko. At ito nga din po yung katanungan ni sir, at sasagutin na natin yan. Yan po yung katanungan niya na magkano po ba yung simula or starter po ng puhunan ng pag-aalaga ng SEO. At yun nga po mga kabebe, saan naabot yung 75,000 mo. Yun nga po mga kabebe, yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. At yun nga, bago natin simulan is wala ka bang backyard o wala ka bang malawak na lupain, tas hindi mo gusto na i-poultry yung mga alagang itik mo, pero pag may
ganitong area ka sa inyong lugar mga kabebe na malawak pa sa lahat-lahat. Ito nga po mga kabebe ay isang lugar na kung saan ay pwede po natin ilagay yung mga alagang sayo natin na nalilibre po tayo. Ito po yung tinatawag natin na pastol or free range. Pag may makakapalayan po kayo mga kabebe sa lugar nyo, ay swak na swak ang negosyong itong papasukin mo at sisimulan mo. At yun nga po mga kabebe, sa 75,000 mong pwedeng simulan ay may 500 heads ka na po na mga itik. Dito po sa Bukidnon mga kabebe, ang siho po natin na babae is nasa 50 up to 60 pesos per head. At yung mga lalaki naman mga kabebe is nakukuha lang natin for free. Sa ibang lugar mga kabebe, sa pagkakalam ko is yung lalaki is binibili din po. Pero yun yung advantage dito sa Bukidnon kasi nga ay nakukuha natin yung lalaki kahit ilan gusto mong piraso. At yun nga po mga kabebe, sa 75,000 mo nga na puhunan ay makakasimula ka na ng 500 heads po na mga SEO. At yun nga po mga kabebe, sa 75,000 mo is kasali na po doon yung starter, grower, tas maintenance at vitamins. Kasi nga po mga kabebe, base po sa experience ko po nung nagsisimula pa lang po ako, is nagsimula po ako sa 1,000 heads po na itik. At yung gasto ko po lahat-lahat mga kabebe is nasa 100,000 po. Yung nagasto ko, yung simula ko po sa mga SEO. Kasali na dun yung mga trapal, net, at mga mga budget po na para sa mga alagang SEO natin. So yun mga kabebe, kasi nga mas maganda po kasi na magsimula sa SEO. Kasi nga po mga kabebe, pag ganito yung area mo sa lugar mo, ay swak na swak itong simula sa'yo kasi nga ay nagtitipid nga tayo. Malaking tipid po talaga mga kabebe, lalo naman po at ganito yung area mo. Katulad po ng paraan po ng pag-aalaga ko, may mga video po tayo dyan mga kabebe kung ilang days or ilang weeks or paano yung mga diskarte at paraan para naman po ay makatipid po tayo, lalo ay itong mga SEO talaga natin mga kabebe is unang linggo pa talaga is alagaan po talaga natin na ibigay po lahat ng pangangailangan nila na hindi po natin sila titipirin simula sa pagkain at sa vitamins at antibiotic. At yan nga po mga kabebe, sa 75,000 mo nga is andun na lahat yung expenses mo. Sa SEO nga, yun sabi ko nga, sa feed, sa vitamins at sa kulungan. So ngayon mga kabebe is sa 500 heads po na babae, tas kukuha ka ng 150 po na lalaki, is good na po yun na simula po sa mga alagang SEO mo. At yun nga po mga kabebe, sa day 1 po ng pag-aalaga po ng SEO is gagamitan mo ito ng starter. 2 sako ng starter mga kabebe sa unang linggo. Kasi mas maganda po kasi mga kabebe na sa unang linggo talaga starter kasi mas maganda kasi yun mga kabebe kasi saktong pundasyon po ng katawan ng mga alagang SEO natin. At sa vitamins naman po mga kabebe, tas yung antibiotic, ang ginagamit ko lang po talaga is 2 lang pong klaseng gamot. Yung dextrose tas yung 4-in-1. Yung 4-in-1 mga kabebe is nasa sayo na din po yun kung anong klaseng 4-in-1 or antibiotic or paracetamol ang gagamitin mo. Kasi nga mga kabebeng, importante lang naman kasi sa mga SEO is yung antibiotic para iwas sipon. Yun lang po talaga yung importante sa mga alagang itik. Tas yung dextrose para maliksi po yung mga alagang SEO natin. At sa ikadalawang linggo po mga kabebe is mag-change feeding po kayo ng grower. Yun ay medyo malaki-laki na po yung feeds na kakainin nila sa ikadalawang linggo po mga kabebe. Gagastos ka doon mga kabebe ng 2 sako din po na grower. Hanggang sa mag 3 weeks na po yung mga alagang itik mo. Depende po mga kabebe kung naubos na po nila yung grower is pwede mo na silang i-maintenance. Yun yung trees na feeds.
Kasi medyo malaki na yung mga alagang seho mo. At yun nga po mga kabebe, pag 3 weeks na po yung mga alagang seho natin, is pwede na po talaga natin silang ipastol sa area. Katulad po ng ginagawa ko. Kasi nga po mga kabebe is 7 days ay pwede na po natin isabak sa kapalayan itong mga alagang seho natin. Pag yung area na paglalagyan natin is maganda po yung temperatura. Maganda yung panahon, hindi mainit, malamig yung area, tas hindi po umulan. Number 1 po na babantayan natin mga kabebe pag mag-aalaga tayo ng seo, lalo na ilabas mo sila sa area at ipapastol mo, is yung unang titignan mo talaga is yung area na paglalagyan mo. Kung fit ba sa mga alagang itik, kung mainit mga kabebe, tas walang tubig or umuulan, wag mo silang ilagay sa ganong area. Much better na lang na ikulong mo na lang at pakainin kasi mas critical side yun mga kabebe at may posibilidad na magkasakit o malagasan tayo ng mga alagang seo. At yun nga po mga kabebe, sa pag-change feeding ko po ng mga alagang seo ko ng grower, sinabayan ko po ito ng palay. Yun ay diskarte mga kabebe at isang tips na pwede mong gamitin din tulad po ng ginagawa ko kasi nga pagbalak mong ipastol itong mga alagang seho mo is mas maganda po mga kabebe na mas maaga ay masanayin mo yung mga alagang seho mo na kumain po ng palay. Pag dumating yung araw na gusto mo na silang ilabas sa area is hindi ka na po mamumroblema at malaking tipid yun para sa atin na umaasa lang sa paraan po ng pagkain dito sa kapalayan. Yun po mga kabebe. Tas yun nga, sa maintenance po nga mga kabebe is depende po sa iyo na kung nakikita mo yung mga alagang seo mo na alam na po paano kumain is pwede na din na adjustan mo yung pakain or patuka sa mga alagang seo mo. At yun nga po mga kabebe, isang buwan mo talaga silang i-maintain ng vitamins tas antibiotic mga kabebe. Kasi pag in-stop mo yung antibiotic sa mga alagang seo natin, mas malaking posibilidad na magkasipon. Kasi nga po ay hindi pa nga po nila kaya yung init ng araw, sikat ng araw, tas yung panahon ng ulan, tas yung tubig. Kaya para sure po talaga tayo mga kabebe is mga isang buwan talaga natin silang i-maintain ng antibiotic tas vitamins. At yun nga po mga kabebe, sa 500 heads na babae, tas 150 na lalaki is kailangan mo talaga ng simpleng kulungan. Katulad ng ginagawa ko ay ginagamitan ko lang ito ng net, trapal, tas kawayan. Ito po yung ginagawa talaga mga kabebe at nakikita mo naman yan sa ibang mangiitik yung ganitong paraan na pasto lang kung saan yung ani is andun din tayo. Yun yung purpose natin mga kabebe kasi nga ay hindi nga po tayo naglalagi sa isang area kaya kailangan po natin na ganitong simpleng kulungan lang po tayo at sa ganun is madali lang po natin ilipat yung mga alagang itik natin kung in kaso dito na area is wala na pong makain. So mga kabebe is napag-usapan na naman natin yung trapal, net at kawayan. Kailangan mo talaga ng kawayan mga kabebe para sa pundasyon po ng mga alagang itik natin. Bali, yun na yung pundasyon nila na paglalagyan mo ng trapal at net. At yun nga po mga kabebe, ang trapal po na pwede mong gamitin sa 650 mo na mga itik is nasa 15 meters po na trapal. Ang kataas niya po, tas yung kalapad niya is 12. Yung 12 yung kalapad niya mga kabebe. Kailangan mo yun kasi pag bumili ka ng 8 lang yung kalapad, tas bali pabi yung forma ng bahay ng kulungan natin, maliit po talaga yung 8. So advice ko talaga sa'yo na bibili ka is nasa talaga 12 yung lapad niya. Tas sa net naman po kabebe is nasa 20 meters or 30 meters ang kailangan mo. Mas malawak, mas maganda para yung mga alagang itik natin is makagalaw po talaga mga kabebe. Kasi yun yung maganda mga kabebe na kasi nga ipapastol natin sa area tapos pag uwi nila is iwas stress po yun sa mga alagang itik na hindi po sila
siksang. At yun nga po mga kabebe, sa paggamit ko din po na i-share ko din po sa inyo na para hindi na po tayo makabili ng water bowl is gumamit po kayo ng kawayan katulad po ng ginagamit ko. Diyan ko lang po linalagay yung vitamins at gamot na pinapainom ko sa mga alagang itik ko para iwas gasto po. Magandang tips po yun mga kabebe na gawin mo para inuman po ng mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, sa 75,000 mo nga mga kabebe is makakasimula ka na ng 500 heads na babae. Hindi ko alam po mga kabebe kung sa lugar nyo is libre po yung lalaki. Sa ganun po mga kabebe is pag ganitong nagsimula po kabebe is yung pangingitlog nila is depende pa din po sa paraan ng pag-aalaga mo. Kasi nga po mga kabebe, may mga itik na kahit na nagsimula sila sa seho, nangitlog po yung itik nila is nasa 7 months na or 6 months na. Minsan nga is hindi pa talaga nakaitlog ng nasa 70% kasi nga is paraan-paraan din po yan at diskarte po natin sa pag-aalaga ng itik. Kaya ang dapat gawin mo mga kabebe pag magsimula ka talaga sa mundo ng duck farming is tignan mo muna yung area talaga na paglalagyan mo kung may patubig ba sa area mo. At yun nga po, diskarte nga po yung labanan dito sa mundo ng duck farming. May mga videos po tayo dyan mga kabebe sa paraan or tips or idea na pwede natin gayahin or pwede kung may share sa inyo. At yun nga mga kabebe na i-apply nyo din po sa mga alagang seho or mga itik nyo. Ito po mga kabebe, ang sinishare ko sa inyo ay base lang po ito sa experience ko po. Disclaimer lang po sa mga nag-aalaga na po ng itik na matagal na. At yun nga, isa lang din naman yung goal natin is yung makatipid tayo. Lalo po ay sa pasto lang po tayo umaasa or dito lang po sa kapalayan talaga. At yun nga ay 75,000 mo nga mga kabebe is makasimula ka na talaga ng bagong puhunan yan. Mas maganda nga po mga kabebe na magsisimula po talaga tayo sa maliit hanggang sa lumaki po yung business po natin dito sa mundo ng industriya po ng mga itik. At yun nga po mga kabebe, yung 75,000 mo mga kabebe, pag alam mo lang talagang dumiskarte dito sa mundo ng duck farming, yung 75,000 mo, pag mangitlog yung itik mo ng tuloy-tuloy, nasa 2 months or 3 months ay kuwang-kuha mo na yung pinuhunan mo at sobra-sobra pa po mga kabebe. Kasi nga itong mga alagang itik natin mga kabebe, mga 1 taon or higit 1 taon, lalo at maganda po yung patuka natin is tuloy-tuloy po talaga yung itlog po or yung egg production po ng mga alagang itik natin. So, nasa sayo na yun mga kabebe. Kung gusto mong gumamit ng duck layer, advice ko sa iyo mga kabebe, pag ganitong gusto mong i-duck layer yung mga alagang itik mo, tas dumalaga pa, 1 month pa mga kabebe bago yung itlogan po talaga nila is papakainin muna ng duck layer para yung similya po nila mga kabebe is dumami. Tas yung egg production nila, pagdating po ng araw, pagkatapos ng 1 buwan mo silang maintain ng duck layer, is yung egg production talaga na inaasahan mo, expect mo talaga yun na tataas mga kabebe. Yun din po yung isang magandang gawin mo kung nagsisimula ka pa lang sa mundo ng duck farming, at para naman po ay malaman mo din po mga kabebe na maganda po talaga dito sa mundo ng duck farming. At yun nga po, sa susunod nga po mga kabebe ay bawat ulo po ng mga itik natin, kung ilang feeds po ba per head yung makakain nila. At yun nga, gagawan din po natin yan ng video para naman po maisa, para hindi din po tayo malito. Kasi ngayon nga, ang pag-uusapan nga natin ngayon, isaan nga po ba aabot
yung 75,000 mo. At yun lang sa muna ngayon mga kabebe. Sana nga po ay mapag-isip-isipan mo din na dito sa mundo talaga ng duck farming, marami talagang yumaman. Ito po yung sinasabing negosyong tipid pero di ka tinipid. At yun lang po mga kabebe, yung i-share ko sa inyo. Sana naman po mga kabebe ay maisip nyo din or ma-realize nyo na maganda din po ang negosyong itik. Ito po yung sikreto. Marami pong yumaman sa pag-itik mga kabebe kasi nga ay dito sa paraan po or kahit anong paraan, pag madiskarte ka lang po talaga mga kabebe, lalo na pag ganitong nagpapatuka po tayo, is free pong naibibigay ng area, ay magandang oportunidad po sa atin yung ganitong paraan po mga kabebe. Pag may ganitong area ka po sa inyo mga kabebe, huwag ka pong matakot magsimula. Ito po yung magandang simula mga kabebe, kaya laban lang. Yun lang po mga kabebe. Suportahan nyo naman po yung videos ko. At yun nga, ako nga yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Laban lang. Ako nga pala yung duck girl.